PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. 20 milyong pisong halaga ng electronic gadgets na iligal na ipinasok sa bansa nasabat ng Bureau of Customs. May report si Joy Gumatay live. Joy? Audrey, pinag-iingat ng Bureau of Customs ang ating mga kababayan sa pagbili ng mga iPhones and Samsung cellular phones at iba pang cellphone accessories dahil kanina lamang alas 10 ng umaga ay ipinresenta nga sa atin ng ahensya ang nasabat nilang counterfeited at hinihinalang mga smuggled electronic gadgets na umaabot sa higit kumulang 20 milyong piso. Ayon sa Bureau of Customs, hinihinalang galing ito sa bansang China at kung hindi nila ito nasabat ay malaki ang tsansa na babagsak ito sa mga bangketa kung saan mababang presyong ibinebenta sa ating mga kababayan para tangkilikin nila ang mga ito. Ayon sa director ng Manila International Container Port kung saan pinlanong ipasok itong mga counterfeited products na ito, na hinigpitan nila yung kanilang inspeksyon nung may natanggap silang alert notice sa kanilang intelligence group sa abroad na meron ngang isang kumpanya na nagpaplanong magpasok ng peking produkto sa ating merkado. Sa ngayon, Audrey, ayon dun sa detalyeng natanggap natin, January 12 nila nasabat yung container vessel na naglalaman ng mga counterfeited products, and after few weeks, ngayon nga ay kumpirmado na ang mga detalye kaya naisipan nila na ilabas din ito sa media. Sa ngayon, Audrey, malinaw namang ipinahayag ng Bureau of Customs na maayos ang koordinasyon ng mga kinatawan ng kumpanya ng Autumnway para maayos itong issue na ito at dumaan sa tamang legal processes. Kung makumpirma nga na mga smuggled itong counterfeited electronic gadgets na ito, sisirain ito ng Bureau of Customs dahil kung mga original products nga raw ay sumasabog yung mga nabibili natin sa original stores, papaano pa kaya yung mga peke at hindi dumaan sa tamang proseso? Sa ngayon, Audrey, yan na muna ang ating pinakahuling ulat mula pa rin dito sa Manila International Container Port. Para sa PTV Newsbreak, Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay. Sa iba pang balita, maglalagay ang DILG ng drug-free stickers sa mga bahay upang mabilis na matukoy ang mga tahanan ng mga drug pushers at users. Ayon kay DILG Secretary Ismael Mike Sueno, ang mga may drug-free stickers ng mga pamilya ang tutulong sa mga kapitbahay ng mga ito na apektado ng illegal na droga upang magbago at ma-rehabilitate kung user at siyang kukumbinsi na sumuko na lang sa otoridad kung pusher naman. Inaasahan ng kalihim na mula sa level ng pamilya ay aakyat ito sa level ng komunidad hanggang sa mga probinsya at dadami ang mga lugar na magiging drug-cleared ng pulis at PDEA. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.